Ang next po nating bibigyan ng katagunan ay ang tanong dito kung paano ba magpapatitulo ng lupa na portion lang yung kanyang binili. Now, ay marami na po tayong mga videos na naisagawa rito, but in this particular case, bigyan natin ng daan muna itong tanong na ito ni Home Sweetie TV. Sabi niya sa ating YouTube platform, no? Ay, hello po, attorney, magandang araw po. Ask ko lang, paano po magpa-title? Nakabili po ako ng portion ng lamang ng land, merong tax declaration from my relatives. Gusto ko sanang magpa-title sa aking nabili. Ano po ang steps? Okay. Well, the first steps po is checkin nyo muna na kahit na sa relatives inyo binili yung lupa na walang titulo, ay legit po ito. Pag sinabing legit, ay na-check nyo sa assessor's office at saka sa register of deeds kung wala bang naghahabol dito at kung wala bang problema at wala bang utang ito sa mga arrears, sa mga amilyar o real property taxes. Okay? At siya talaga yung nakapangalan sa tax declaration certificate. Kung meron na kayo dito at meron kayong notarized deed of sale, at gusto niyo magpatitulo, ay kumausap kayo, makipag-ugnayan kayo sa geodetic engineer. Okay? At magpa-survey kayo ng subdivision o pang magkaroon kayo ng subdivision and lot plan. Kasi sabi ninyo, portion lang ng lupa. So that means, merong kabuuan ito. So ang task ninyo ngayon is ihiwalay yung nabili ninyong portion doon sa kabuuan. At upang mahiwalay ito, ay dapat magkaroon kayo ng pag-survey. At ang purpose ng survey na ito ay magkaroon kayo ng subdivision and lot plan na lote na inyong binili upang mahiwalay sa kabuuan. Yun. That's the first step. Pag meron na kayong tinatawag na subdivision and lot plan mula sa inyong geodetic engineer with approved technical descriptions galing sa Land Management Bureau ng DENR, ay maaaring depende kung wala pa talagang titulo o sapot-sapol, no? Ay maaaring bibigyan kayo ng tracing cloth plan, no? Yung blueprint na subdivision plan. Lahat nito ay kakailanganin mo ngayon doon sa pagpatitulo. Ngayon, mamimili kayo kung ito ba ay ano bang angkop sa inyo. Kung gusto ninyo ba ng judicial registration, meaning dadaan sa korte, o gusto ninyo na administrative titling na dadaan na lang sa DENR. So, mamimili kayo. Pag sa judicial registration, ibig sabihin, kailangan nyo yung lawyer. Okay? At papatunayan ninyo sa inyong petisyon na yung lupa ninyo at yung inyong binilhan at yung kanyang binilhan pa, murat sa una pa, ay in continuous possession doon sa lupa, uninterrupted for at least 30 years, no? Since 1945. Pero may nagkaroon ng amendments dito, no? Lately, no? But ito yung papatunayan mo sa korte that you have been in possession of that property, no? In the concept of an owner, no? Ibig sabihin doon, talagang kayo yung may owner dito, pinakita ninyo. Hindi kayo lang kundi yung predecessor ninyo, sinundan ninyo. Pag binagdugtong-dugtong ito, ay umaabot ng 30 years, no? Ang inyong possession. So kung ano may possession niya, yun din ng inyong predecessor, yun din ang inyong ma-inherit. So yun ang ibig sabihin ng 30 years. So itataking lang yung mga period ng mga taon na binili nyo ito. So once you have that, mag-file na kayong petition sa korte. Another is through the DENR. So meron na kayong, kung ito ba'y residential property lang, pwede na kayong pumunta sa DENR. Mag-apply kayo ng pre-patent ng residential lot. No? Kung saan man kayo naroroon, no, mayroong subject ito sa
area ng inyong property at kung saan man kayo located, no? Merong minimum dito sa Metro Manila, urban cities, at wag lumampas sa mga 200 square meters, no? At sa mga other urban cities, may nakalagay doon na 500 square meters or 750 square meters. At pag sa third at fourth class municipalities ay wag lumampas sa 1,000 square meters. So, hindi ako nagkakamali. So, mamili kayo, no? So, kung ano man ang convenience sa inyo, ay yun ang inyong dapat inyong gawin. Okay? So ang advantage lang pag administrative, medyo mas papadali yung proseso at less gastos. Kasi kung sa korte kayo, through judicial registration or confirmation of title, mas mabusisi po ang proseso doon, no? At mas malaki ang inyong gagastusin, no? But nonetheless, I would suggest na makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer for further guidance at makipag-ugnayan din kayo sa DNR, no? Upang magtanong kayo yung mga detalye ng mga requirements pa na sa pagpatitulo. But in a nutshell, yung pong nabanggit ko sa inyo, yung po yung mga basic requirements, no, sa pagpatitulo ng lupa. Okay po? So, sana nabigyan natin ng katugunan ang tanong sa atin ni Home Sweetie TV. Okay? So, hanggang sa muli at maraming salamat. Yan po ang ating paksa sa episode na ito. At ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa at it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.